Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Ubando sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Ubando. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 77 kabanata, ang talata po ay 13. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa'yo'y ipapantay. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala na ngang ibang Diyos na sa'yo'y ipapantay. At wala na ngang ibang Diyos ang sa'yo'y ipapantay. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, umaamin sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Gayun din ang aming panalangin sa bayan ng Ubando, sa probinsya ng Bulacan, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Ubando. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 29 na kabanata. Ang talata po ay 33. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa. Kaya tinawag naman niya itong Simeon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkakataong muling
nabuntis. Ano po? At nagkaanak si Leah. At sa pagkakataong ito, isang lalaki na naman ang kanyang ipinanganak. At alam niyo po, nakatutuwa sapagkat napakaganda nung ibig sabihin ng pangalan nung kanyang anak. Ano po, ang sabi niya, dahil dininig ako ni Yahweh, ang ipapangalan ko sa kanya'y Simeon. Alam niyo po ang ibig palang sabihin ng Simeon sa salitang Hebreo ay narinig. Ano po? So, sapagkat siya'y dumalangin sa Panginoon, Panginoon, di po ako iniibig ng aking asawa. No? Ano po, Panginoon, ipagkaloob mo po na ako'y ibigin. Kaya siya'y nagkaroon ng anak na lalaki at Simeon nga ang ipinangalan dito. Mga kapatid, isang katotohanan na kung tayo'y may pagkukulang sa isang bagay, hindi naman lahat kulang na. May pagkakataon pa rin o may biyaya pa rin ng Panginoon na meron tayong higit kaysa sa iba. Pero alam niyo, isang nakalulungkot na bagay, ang madalas nating pagtuunan ng pansin yung kulang natin. Alam niyo po, samantalang hindi ko po sinasabi na baliwalain natin at pabayaan na lang natin yung ating mga kulang. Wala na tayong gagawing hakbang para dyan. Ako mga kapatid, maniwala kayo. Minsan may nagtanong sa akin, Bernie, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magpa-rhinoplasty. Ayan maamin ako sa inyo. Sabi ko, bakit hindi? Sabi ko, kaya lang, kasi malikot ako. No? Lagi po ako nagpupunas, no? Humahawak sa ilong. Naku, Diyos ko, baka masira lang at magka-problema ako. Samantalang okay lang sa akin kung may gagawa, no? Gawin niya. Yun lang. Paano ako magka-problema? Kasi lagi ako nagpupunas ng ilong. So, nung una po, problema sa akin ang ilong. Pero alam niyo, pagtagal-tagal, sabi ng Panginoon sa akin, ako lumikha niyan sa'yo. Sabi ko, oh, Lord, no? Samantalang sinasabi ng sanlibutan na hindi ganyan yung panuntunan at pamantayan sa magandang ilong. Aba, may problema ba ako? Ang Panginoon ang may gawa nito. Hindi ba dapat ako'y masyahan, magpasalamat at ako'y walang problema? Well, sa kalusugan. At alam niyo po, sa katotohanan, ang kapayapaan na tinataglay ko ay galing sa katotohanan na ako'y binirinig ng Panginoon. Kaya alam niya, isa yan sa mga pangalan na pinag-iisipan ko para sa aking anak. Simeon, no? Samantalang yung aking kapatid na lalaki, ang pangalan ng kanyang anak, Simon. Ito naman po, Simeon. Alam niyo po mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag bigyang pansin yung ating kakulangan. Hindi naman ibig sabihin na papabayaan mo na. Kung hindi, huwag mong pahin. Huwag mong gawing napakabigat sa iyong puso, sa iyong kaisipan na wala kang ganito, kulang ka sa ganyan. Kung hindi, ang iyong pansin ay ituon mo sa kalooban ng Diyos. Sa kung anong ginagawa ng Panginoon sa iyo, sapagkat tunay, ang Diyos ay nakikinig. Kaya alam niyo po, tayo'y naniniwala na itong pananalangin natin hindi ito baliwala sa Panginoon. Alam niyo, naalala ko nung isang pagkakataon na sinabi ko sa Panginoon, Lord, tapusin na natin yung pananalangin ng madaling araw. Sabi,
naantok ako eh. Yung mga pagkakataon na pe-pray ako. Sabi ko, Lord, yung mga planggana, bigla ako nagising. Sabi ko, "So, bakit may planggana?" Diyos ko, mga kapatid, alam niyo, tawa ako ng tawa. Sabi ko sa Panginoon, Lord, matutulog na po ako. Pero alam niyo, ang sabi ng Panginoon sa akin, kasi tinignan ko yung mga ilan lang nanonood, yung isa dalawa, yung isa wala pang view. Ano po? Sabi ko, Lord, wala namang nanonood eh, wala namang nagtsatsaga. Sabi ng Panginoon sa akin, bakit mo ba ginagawa yan? Kasi inutos mo. Oh, nasan sa inutos ko ang bantayan mo kung ilan ang manonood sa iyo, kung ilan ang mananalangin kasama mo. Sabi ko, oo, ano? Kaya alam niyo po, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat pinalatag ng Panginoon ang puso ko. Bakit ba inutos ng Panginoon sa atin 'to? Alam niyo po, iniutos ito ng Panginoon sa akin kasi gusto niya na maitatag ang altar ng kanyang bugtong na anak sa bawat bayan ng ating bansa. Eh kung ako po, ginagawa ko 'to sa bawat bayan, eh baka naman gusto niyo 'tong gawin sa bawat barangay ng inyong bayan. Ano po? At alam niyo po, ako'y nananampalataya na sa ating pagdulog sa langit, tayo'y diringgin ng Panginoon at ipagkakaloob ang ating mga panalangin. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ikaw po ang tunay na nagbabantay, nag-iingat at nagkakaloob ng lahat naming pangangailangan. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Ama, inaamin namin na hindi sapat yung aming mga kaisipan. Inaamin namin na hindi sapat yung lahat ng aming kaunawaan. Sapagat may mga pagkakataon na nais na naming sumuko at tumigil dun sa responsibilidad na yung iniatang sa amin sapagkat iniisip namin wala namang nangyayari, wala namang nakikinabang, wala namang napagpapala. Pero Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat sa iyong pangungusap sa amin ng iyong kautusan, hindi ang kahalagahan ay sa pakikinig, sa mapagpapala, higit sa lahat nais niyong maisakatuparan upang maganap ang iyong dakilang kalooban. Yan sa oras na ito, kami po ipatawarin mo sa pag-iisip ng hindi naayon sa katotohanan at sa pangalan ni Jesus. Ang aming panalangin ng banal na dugo ng iyong anak, ng iyong bugtong na anak, Ama, ay patuloy na luminis sa bawat puso at isip ng iyong mga lingkod. At ang aming dalangin tunay, ikaw po ang magtagumpay sa aming mga buhay. Sa hindi namin ipinagkakatiwala ang mga kaisipan, mga ganid na kaisipan. Ama, ikaw po ang kumilos. Ipahintulot mo na magkaroon kami ng kaunawaan sa mga bagay na ito upang hindi kami maloko at upang patuloy naming mapanghawakan ang iyong pagpapala. Dinudulog din po namin sa iyo, Mang Diyos, ang bayan ng Ubando. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo ay matagpo ang iisa. May pagpapakumbaba, may pagkilala sa iyong spirito at kapangyarihan. Ng aming dalangin tunay, dumaloy ang fire of revival sa Ubando, sa pangalan ni Jesus. At ayan mong ito'y maranasan din ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito upang makapag-ukol ng pinakamainam na pagpupuri, pagsamba sa iyo. Sa ganitong paraan, Ama, tunay na magaganap namin at mararanasan ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Lord God, yung pagkilos mo ng may kapangyarihan,
sa aming pinakamamahal na bayan. Panginoon, tinawag mo kami to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang pagkilos mo sa mga anak mo, Lord God, na naglilingkod at sumusunod sa iyong kalooban kay Pastora Ninette, kay Pastora Mayet, kay Pastora Bugi, Lord God, kay Pastor June, kay Pastor Renzi, maging kay Pastor Raul, kilusan mo sila ng may kapangyarihan. Maging si Pastor Dolfo, si Pastor Tess, si Pastor Romy, Lord God, si Sister Evans, si Sir Joyly, si Marika. Abutin mo po ng iyong espiritu at kapangyarihan ang mga anak mo upang masunod nila ang dakilang kalooban mo. As we also pray sa aming beloved country, kay President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. We pray a special prayer sa Department of Finance. Ang aming hiling tunay, Panginoon, magtagumpay ang iyong nais sa aming pinakamamahal na bayan. As we also pray your blessings among Diyos sa mga bansa na iyong tinawag na aming tunguhin, ipanalangin at idulog sa iyong banal na harapan. Panginoon ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang Espiritu at kapangyarihan mo na dumaloy at tunay na magpahiwatig ng iyong katotohanan. Dasal din namin ang pagsama mo, Panginoon, sa mga lingkod mo na patuloy na sumusunod at gumaganap ng iyong kalooban ng walang nakikita. Bless them indeed, Father. Bless them indeed. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, International Institute, Association. Ikaw ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa iyong mga anak upang tunay magampanan ang dakilang kalooban. Maraming salamat po. We declare peace over Israel and the fire of revival over US, South Korea, North Korea, Russia, and Brazil. Mapangyari ang iyong nais ngayon bukas at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.